Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Mas nirerespeto ang Kamara kaysa Senado. Nagpayag ng matinding pag-alala si Senator Panfilo Ping Lacson kaugnay sa kasalukuyang imahe ng Senado matapos ang sunod-sunod na tensyon, bangayan at kontrobersya sa loob ng kapulungan nitong mga nakaraang linggo. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na tila naapektuhan na umano ang reputasyon ng Senado sa mata ng publiko. Ito ang sabi niya, "We never imagined this situation. Mas mataas ang pagtingin ng tao sa House of Representatives kaysa sa Senado." Ayon pa kay Lacson, matagal na umanong kinikilala ang Senado bilang institusyong nagsisilbing check and balance laban sa mababang kapulungan. Ngunit, aminado siyang nasaktan siya sa mga nangyayari ngayon sa loob ng Senado. Inamin din ng senador na may mga pagkakataong naisip niyang magbitiw dahil sa pagkadismaya sa direksyon ng institusyon. There are times, minsan naisip kong mag-resign na senator. Gayunman, iginit ni Lacson na nananatilin pa rin umano ang commitment ng minority bloc na maibalik ang integridad at tiwala ng publiko sa Senado. Okay. So, I don't know sa inyo kung sumasang-ayon kayo sa pahayag ni Senator Lacson na ang taong bayan, mas nirerespeto na ng taong bayan ang Kamara kumpara sa Senado. I totally disagree. Ako, Kamara, hindi naman, Fuera de los Buenos, may mga matitino pa rin dyan, kagaya ng brave 25 congressmen who voted no sa impeachment ni VP Sara. Yung mga nag-absent o nag-abstain, okay pa rin sa akin yon. Kaya lang yung 257 bumoto ng yes. Ano yung bali-balita? 20 million cash. 200 million infrastructure projects. Plus, pinangakuan ng term extension. Wala nang eleksyon sa 2028. Hindi na sila dapat mabahala. Basta bumoto lang ng yes sa impeachment. To me, yon ang nakakawalan ng respeto sa Kamara. Anyway, kanya-kanyang pananaw. Kung yon ang pananaw ni Lacson na nire-respeto na ng mas maraming taong bayan ang Kamara, so be it. Isa lang masasabi ko. Tingnan nyo ang mga post ni Senator Lacson. Mga comments. Most of the time, isinasara niya ang comment section niya dahil binabati ko siya ng taong bayan. Kawawa nga, kuminsan Ako, hindi ako masyadong nagko-comment dahil maubos ang panahon ko Kailan kung si Lacson na ang nag-post, nako, magko-comment talaga ako para maiparating ko sa kanya ang pagkadismaya ko sa liderato nilang dalawa ni Soto. Nung si Soto pa at Lacson ang namumuno sa Senado, mababa ang pagtingin ko. Pinagtatakpan ang Blue Ribbon Hearing. Hindi nila tinatawag ang mga dapat tawagin. Kaya dismayado ako. Natuwa ako nung nagkaroon ng kodita nung May 11, napalitan ngayon ng liderato. Ngayon, bigla akong nabuhayan ng pag-asa. Dahil may mga matatapang pa ring senador na naninindigan para sa katotohanan, para sa kapakanan ng taong bayan. So, kabaliktaran Anyway, kanya-kanya talagang perspective yan.
Bahala na ang taong bayan humusga kung saan ba kayo. Naniniwala ba kayo kay Lacson na napakababa na ang tingin ng majority ha? Let's take off majority. Kasi pag sinabi mong taong bayan, kakaunti man lang. Pwede wala yun. As a democracy, dapat ang manaig yung nakakarami. At sa aking paningin, mas nakakarami sa taong bayan ang nabuhayan ng loob, ang tumaas ang respeto nila sa Senado dahil nakaupo na ang Brave 13. Dahil nandyan na si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Naniniwala ko na mas marami sa taong bayan ang dismayado, mababa ang respeto sa Kamara dahil sa pinaggagawa nila sa impeachment case ni BP Sara. So, tingnan natin. Let the games begin or let the bloodbath begin. Trial. Oh. Ngayon, nakondin ka agad ang impeachment court. Yan na siguro. Nagbigay na ng summon, sasagot ng magkabilang kampo. Oh, hopefully next month impeachment trial na at sana hindi magtagal at desisyon na kaagad ng impeachment court ang kaso ni BP Sara. At nakikita ko na mananalo si BP Sara sa kanyang impeachment trial. Dahil ang trial is more of a political exercise. Mas marami ang kumakampi kay BP Sarang mga senador. Kasi 16 ang kailangan nilang senador para makonvict. O saan kayo kukuha ng 16? Sige nga, Senator Lacson. 11 lang kayo. O saan kayo manguha ng 5? Kahit ubusin nyo pa ang 13, ipakulong. Kung ayaw nilang bumuto ng conviction ni BP Sara, anong magagawa ninyo? O di mananalo si BP Sara. O. So, sinong talunan? Yung mga anti-Duterte forces na gustong-gustong mawala siya sa equation para hindi makatakbo sa 2028. O, ngayon, mananalo. Tatakbo siya. O, anong next step? Charter change. Para extend ang term ng Pangulo. Mawawalan na ng election. Presidential election sa 2028. Yan ang kagustuhan ng dating liderato ng Senado at ang Kamara. And to me, that's wala na. Pag natuloy yun, nawawalan na tayo ng tunay na demokrasya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa sweldo is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Karon mo na niyang matagaan og yero si kuya. Og muna ni ang balay ni kuya nga guba na kay gikuanan lang isapahan lang og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan. So gikabira na lang og cellophane. Diri ni sa ilang higdaanan sa sulod. Og so mao pud ang diri sa ilang abuhan. Kung mo tulo ay o kung muulan mo tulo na gid kaayo kay So mga dagko na gyud ang mga. So karon kuya, pila na dayon katuig imong balay nga gaulanan na o silopin na lang ang imong gisapa? Tulunan sa kun gini, tulunan ni katuig. So to 3 years na daw. So na kay anak kuya. Na Sige. ay, ako nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga tagaan kog sin. Makatok na gid ko mapulian na ning mga guba ng asin. Sige kuya.
karon na humanagid og atop ang iyang balay wala na gyud tulo. So makita gid nato ang nindot na. Salamat gid sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Bago na gid kaayo akong sin. Ug labi na sa nag-sponsor ani, daghang kayong salamat. Sige, salamat Daghang po. pa yung matabangan. Okay, sige, salamat.